Napataas ang kilay ni Jedy nang bahagyang bumukas ang pinto. Sumungaw ang mukha ng kaibigan. Muntik na siyang masamid sa kapeng iniinom habang parenteng nakaupo sa sopa. Sumenya siya ng approve, saka lang tuluyang bumukas ang pinto. Lumabas si Emmet at si Micaela. Tulog na? Tanong ni Micaela sa tumangong si Jedy. Nakiinom na siya sa hawak nitong kape. Kanina pa, pagsayad ng katawan ng mama mo sa kutson, saglit lang humihilik na agad. Ani Jedy pa, na kay Emmet na patingin. Aalis muna ako. Anito, na akmang tatalikod ngunit humabol si Micaela sa lalaki. Napahigop ng kape si Jedy, bantay na bantay sa akto ng dalawa. Mas maigi pa ito sa nababasa niyang pocketbook. Live. Baka pwede makita ka ni mama bago ka pumasok bukas sa work? Anang dalaga sa napatungong lalaki. May tipid itong ngiti na iniwan sa dalawa bago lumabas ng apartment. Tumungo naman si Micaela sa pinto. Nilak iyon bago tinabihan ng kaibigang tinapunan siya ng nanunuksong ngiti. Ang weirdo no? Napapabuntong hiningang sabi ni Micaela na tuluyang inagaw ang kaping hinihigop ng kaibigan. Tama ka. Akalain mo yun, napaka-interesante na maghapon. Pak na pak yung twist! Sakay ni Jedy sa natulala naman sa paswelong kaibigan. Hanggang andito lang si mama. Salamat nga pala, ikaw na yung nagdesisyon na maaring tumigil si Emmet dito. To think na lalaki yon, hindi natin kilala. Ani Micaela na hindi pa rin maawat ang pagkakatitig sa paswelo na ani mo ba ay may iniisip na iba. Naisip ko na din yan. Pero may talent ako sa pagsipat ng tao. Hindi sa pagkaano ha, pero ang vibrations ko kay Emmet maliwanag naman, magaan. Alam mo yung mababait na promdi ang peg. Pero may itsura ang lolo mo ha. At ang Joe, parang inukit. Naiiling na sabi ni Jedy kay Micaela na napatingin sa kanya bigla. Alam mo, gentleman pa siya. Parang sakrista na hindi mo mawari. Hindi maiwasang komento naman ni Micaela. Tingin mo, virgin pa yun? Kung sakali di bagay kayo, parehas kayong inosente if ever. Nakataas ang kilay na tuksa naman ni Jedy. Umirap ang dalaga, ngunit hindi sumagot. Naalala niya ang halos kalahating oras na pagstay nila sa loob ng kwarto niya. Nag-usap lang sila. Pinlano ang lahat ng dapat gawin. Nang utusan niya itong tumabi sa kanya ay lumapit naman ito ngunit may espasyo pa rin sa pagitan nila. Kahit nakukomportable sa pagkakaupo. Habang dumadaan ang sandali, sa bawat pagsasalubong ng mga mata maya't maya, nawawala na ang ilang, tulad ng unang beses nilang magtabi sa sopa. Alam ni Micaelang magiging matagumpay ang pagpapanggap nila kung ganito si Emmet. Ngunit ano bang alam niya? Ito ang unang beses nilang magkita at magkasama. Hindi naman maaaring husgahan ng tao sa unang pagkikita pa lamang. Sabi nga ng iba, nabukas ang isip sa pag-aasawa. Maigi na raw yung mag-live-in muna upang magkakilala ng lubusan, lalo kung nagniniig na naman na. Ngunit marami pa rin talaga ang pabor sa kasal muna bago ang lahat. Kanya-kanya lang naman talaga yan, depende sa isip ng tao. Grabe, no? If ever may mabuo sa pagitan yung dalawa sa setup na ito, si Emmet ang unang lalaki magiging boylet mo. Ani Jedy na nagpabalik sa diwa ni Micaela na naglalakbay kung saan. Hindi niya magawang magsalita. Parang napakaaga naman kasi yata para sa bagay na ganon. Ang mahalaga sa kanya ngayon, hindi na siya makakasal sa lalaking pinagkasundo sa kanya ng kanyang nanay. Naabutan ni Emmet na nagsasara ng gate si Mila. Patay na ang ilaw sa karinderya ng mag-ina. Napatingin siya sa langit. Ang alam niya mag-aalas 8 na ng gabi. Nang makita siyang papalapit, hindi masukat ang ngiti na gumuhit sa labi ni Mila. Tumango lang siya bilang pagbate bago tuloy-tuloy sa pasilyo kung saan naroon ang kwarto nila ni Nato. Napasimangot naman si Mila nang hindi siya kinausap ng lalaking nagmamadaling pumasok sa loob ng compound. O pre, saan ka naglima yun?
Gabi na. Bati ni Nato sa lalaking napangiti ngunit hindi sumagot. Sa halip, tumungo sa maliit na tokador at naglabas ng ilang piraso ng damit. Pala, pinasok ko na yung mga sampay mo. Ani Nato pa nang inuso ang mga nakahangar sa isang bahagi ng silid nila. Nagpasalamat ang lalaki. Nakahanap ka naman ba? Tanong pa nito sa tumungong kaibigan. Saglit tinigil ni Emmet ang ginagawa. Humarap kay Nato na napakunot ng noo habang binababa ang comics na hawak. Parang nanalo sa loto yung ngiti mo ah. Ano meron? Muling sabi nito sa napapakamot sa ulong binata. Akmang maglalahad na si Emmet ngunit inunahan siya ng ilang katok sa pintong nakasara. Si Mila. Tinatanong kung maaari raw makausap ang binata. Tumayo si Nato sa pagkakahiga sa katre at binuksan ang pinto. Nagulat pa ang dalawa sapagkat ang mag-ina ang nakatayo sa labas. Emmet, anak, maaari ka bang makausap upang magkalinawan na? Umpisa nito na kinakunot ng noo ni Emmet. Bago pa may sabihin ng binata, muling nagsalita ang matanda. Sa komedor tayo mag-usap tatlo, importante lang. Anito na tumalikod na. Napatingin naman si Emmet kay Milang tinapunan siya ng nakakasuyang ngiti. Bakit daw? Tanong ni Nato sa lalaking ina rin sana ang sasabihin. Pre, pwede ka bang sumama? Ani Emmet sa napakamot sa ulong si Nato. Hindi ko alam kung anong trip na mag-ina pero maganda na yun nandun ka. Para alam mo. Anito sa napaisip saglit na lalaki. May point sa Emmet. Mahirap na, lalo at alam naman niyang walang etraso ang kaibigan sa mag-ina. Kung meron man, si Mila iyon sapagkat pinapamarali na magnobyo sila ni Emmet. Gayong hindi naman. Naabutan ng dalawang lalaki na nakaupo na sa komedor ang mag-ina. Nangunot ang noo ni Mila at naisa ng paalisin si Nato sa munting pagpupulong ngunit nanindigan si Emmet na hindi makikipag-usap kung wala siyang kasama. Tumango-tango si Aling Pilomena. Sa huli, sabay na umupo ang dalawa sa pabilog na lamesa. Napasimangot pa si Mila nang si Nato ang tumabi sa kanya. At si Emmet ay ilang silya ang layo sa mag-ina. Napapagitnaan siya ni Nato at ni Aling Pilomena. Ang sabi ng anak ko, may intindihan na daw kayo. Panimula ni Aling Pilomena na kinatawa ni Nato at kinasimangot naman ni Emmet. Hindi po totoo yan. Sagot agad ng lalaki na nagbukol ng masamang tingin sa napangalumbaba na si Mila. Bakit ka pumapayag na gumawa ng mga pabor sa akin kung hindi? Ani Mila na muling sinagot ni Emmet. Ikaw lang naman yung namimilit. Isa pa, kumukuha ka na pala ng order paluto sa ibang tao? Hindi mo man lang sinasabi sa akin? Ani Emmet na nag-uumpisa ng mainis. Totoo ba yun, Mila? Sabi mo, alam ni Emmet yun. Ani Aling Pilomena na kinatingin lang ng dalaga sa salaming hapag. Hindi sumagot. Pasensya na po kayo pero wala po kaming intindihan ng anak nyo. Kung ano man po yung sinasabi niya sa inyo, wala pong katotohanan yun. Isa pa po pala, kukunin ko na po yung pagkakataong to para magsabi nga alis na ako dito bukas. Anunsyo ng lalaki na kinatingin sa kanya ng 3 taong kausap. Bakit bukas agad may natitira ka pang advance at deposit? Ani Aling Pilomena na tila naaalarmang napatingin sa natulalang anak. Okay lang po yun. Hindi ko na ho kukunin. Biglaan din po kasi. Gusto ko na ho kasing mag-live-in kami ng nobya ko. Dagdag pa ni Emmet na lalong kinapata ng mag-ina. Napahalukip-kip naman si Nato. Tumango-tango. Naiintindihan niya kung magdesisyon man ito ng biglaan. Kahit naman siguro siya, aalis din siya agad kung ganito na ang tinatakbo ng sitwasyon. Hindi ko lamang po nababanggit sapagkat hindi naman po napapag-usapan. Ngunit nagkasundo na po kami ng nobya ko magsasama na. Maghahakot na po ako ng gamit. Maraming salamat po sa lahat, Aling Pilomena. Ani Emmet na tumango na. Napasunod si Nato. Naiwan ng mag-ina na hindi makahuma sa bilis ng usapang inaasahan sana nilang papabor sa kanila. Ngunit kabaliktaran na nangyari. Akala ko po kasi intindihan na yung ganoon. Mahinang wika ni Mila sa nailing na ina.
Huwag kang mag-alala. Bababaan pa natin ang upa para maraming manirahan sa atin. Hindi ka tatandang dalaga, anak. Alo naman ito sa naluhan ng dalaga. Seryoso, pre? Saan ka naman titira? Tanong ni Nato sa kaibigang tinuloy ang paglalabas ng mga damit. Hindi ko lang talaga nasabi sa inyo, lalo na sa'yo. Ayaw kasi ni Micaela na ilantad yung unawa namin eh. Mahigpit kasi ang nanay niya. Nitong nakaraan, nagpasya na kami magsama. Ganon din naman. Doon din naman yung pupunta. Tsaka habang tumatagal kasi pre, nagiging abusado na si Mila. Baka malaman pa nung nobya ko magkasira pa kami. Mahabang sagot naman ni Emmet sa tumangutangong kaibigan. Nagulat lang ako. Pero ano bang alam ko? Yung skills mo nga sa kusina, natago mo sa akin. Yung personal mo pa kayong buhay. Saan ka naman nilipat niyan? Tanong naman ito sa kaibigan. Sinabi ni Emmet na hindi naman kalayuan, ilang kalye lang mula sa kinaroroonan nila. Isa sa mga araw na yon, isasama niya ang kaibigan upang makilala sila Micaela. Pinili ni Emmet na hindi na ilahad pa kay Nato ang lahat. Mas mainam na yon para walang komplikasyong maganap sa hinaharap. May naipon naman siyang konti. Alam niyang biglaan ang pagpapasya niyang lumisan sa inuupahan, ngunit hindi na niya kinaya ang diskarte ng mag-ina. Balak pa siyang itrap sa isang intindihan na ang pinagmumulan lang naman para sa kanya ay pakikisama at pagmamalasakit. Isa pa, lumakas ang loob ni Emmet sa pag-alis dahil may ilang room for rent naman siyang nakita sa kalye, malapit kila Micaela. Bukod pa sa pag-aalok ng 2, maaari siyang tumuloy sa apartment. Buti nilang talaga, bukas ang isip ng 2 iyon kahit siya ay lalaki. Kung iba-iba kasing babae yon, malamang magdadalawang isip na mag-alok na patuloyin siya, ngunit naalala niya ang pabor na hinihingi ni Micaela. Sabagay, ganun din ang mangyayari talaga sa mga susunod na araw. Titigil rin siya sa apartment ng 2. Bahala na, ani Emmet sa sarili. Ang mahalaga, wala na siya sa poder na mag-inang nais siyang pikutin. 6:00 ng umaga, nakagayak na si Emmet. Lunes at may pasok pa siya sa pabrika. Dala ang isang traveling bag at maleta, nagpaalam siya sa kaibigang nagkakape. At sa mag-inang malungkot siyang hinatid ng tanaw, sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa apartment ng nobya-nobyahan. Nang makarating, iniwan niya muna sa tabi ng malaking paso sa pasilyo ang mga dala at kumatok sa pinto nila Micaela. Ang nag-aalalang mukha ng dalaga ang kanyang nasumpungan. Nang makita siya, gumuhit sa labi nito ang matamis ng ngiti. Nahawa ang binata. Napalunok pa sapagkat nalanghap niya ang mabangong sanghaya ng dalaga. Bagong ligo ito. Nakaayos na. May manipis na bahid ng makeup sa muka. Bahagyang basa pa ang hanggang balikat na buhok. Naka-office attire. Hindi maiwasan ni Emmet na mailang. Siya kasi, simpleng t-shirt, pantalon at sapatos na digoma lang ang suot. Parang naalangan sa presensya ng dalaga saglit. "Asan yung mga gamit mo?" Bulong nito sa kanya na kinabalik ni Emmet sa babae. Pinalis niya ang mga isipin lalo nang malanghap ang mabangong hininga nito. "Iniwan ko muna dun. Baka kasi makita ng mama magtanong, gising na ba?" Tanong pabulong niya rin na kinangiti lalo ng dalaga. Umiling ito, nasa loob pa raw ng silid. Sinabi ni Micaela na ilagay na ang mga gamit niya sa loob ng kwarto nito hanggat hindi pa nagigising ang mama nila, na siyang sinunod niya. Binati si Emmet ni Jedy na nasa kusina, naghahain sa hapag ng almusal. Nang pumasok sa Emmet sa loob ng apartment, bit-bit ang mga gamit. "Ang aga niyo naman," ani Jedy na nakasampay pa ang tuwalya sa leeg. Parang ngayon palang maliligo. "Maaga akong nagising eh. Alam mo na, indito si mama," ani Micaela sa kaibigan. Tinuon ni Jedy ang mata kay Emmet na nagkakape na rin. 8:00 ang time ko sa pabrika. Dumaan muna ako dito, baka hanapin ako ni mama. Sagot naman ni Emmet na hindi maiwasang magnakaw ng tingin kay Micaela.
Bahagyang umikot ang itimang mata ng dalaga bago tumayo sa pagkakadulog sa hapag. Inabot ang roba na nakasampay sa sandalan at nagpaalam na maliligo na. Anong oras nga pala yung time nyo? Tanong ni Emmet na umiling ng aloke ni Micaela ng almusal. Tapos na siya. Nag-almusal sila sa karinderya ng Bambilisan kasama si Nato. Nagkape na rin siya ngunit hindi niya matanggihan ang inuming kinanaw ng dalaga para sa kanya. 9:00 pa pero maaga kaming umaalis ni Jedy. Hindi na natapos ng dalaga ang sasabihan sapagkat sabay silang napalinga nang bumukas ang pinto ng silid ni Jedy. Niluwa ang ginang na pupungas-pungas pa. Gumala ang mata nito sa paligid at napatango nang makita ang dalawa sa hapag. Akmang tutungo ito sa banyo ngunit sinabi ng anak na naroroon ang kaibigan. Kaya sa silya ito tumuloy. Tumabi sa anak na tumayo at saglit na hinalikan sa pisngi ang nanay bago bumati ng good morning. Nang ilapit ng ginang ang pisngi sa lalaki ay napahalik na rin siya sa pisngi nito. Nagsabi rin ng magandang umaga. Hindi maiwasan ni Emmet na mapaisip kung ganito ba talaga ang gawi ng ilang mga nakakaangat sa buhay. Sa kanila kasi, tamang tinginan lang at alukan ng almusal. Hindi uso ang ganitong nagbebeso pa. Muli siyang nakaramdam ng alangan sa nakikitang agwat ng estado nila ni Micaela. Magsisipag siya, lalo siyang mangangarap. Pa siya ni Emmet sa sarili habang ninanakawan muli ng sulyap ang dalagang kumakain ng almusal. Anong oras ang uwi mo, Emmet? Tanong ni Aling Glenda sa lalaking nagtaas ng tingin. Mga 5:00 po, mama. Pag may OT po ako pero pag wala po 3:00. Sagot niya. Tumango-tango ang ginang. Saglit nag-isip. Mainam. Kumain tayo sa labas mamaya. Mauuna ka palang umuwi. Micaela, susunduin namin kayo ni Emmet mamaya. Anunsyo ng ginang sa tumangong lalaga. Nang lumabas si Jedy sa banyo'y tumayo sa pagkakaupo si Aling Glenda. Tumungo roon. Saan ba kayo kumakain? Tanong pabulong ni Emmet sa dalaga nang tuluyang sumara ang pinto. Mahilig si mama sa seafood at paborito niyang Japanese food kapag lumalabas kami. Sagot naman ito sa tumangong lalaki. What now? Tanong ni Jedy na kinukuskos ang kulot at basang buhok. Susunduin tayo mamaya sa office, dating gawi. Sagot ni Micaela sa kaibigan. Tanging komento ni Jedy bago pumasok sa silid. Magkakano ba ang gastusan sa ganun? Tanong ni Emmet na kinailing ng dalagan ng sunod-sunod. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Akong bahala. You work for me. Lahat ng gagastusin sa setup na to, sa bulsa ko manggagaling. Mahinang sagot ni Micaela sa tumungutungong si Emmet. May katwiran nito. Natural, sagot nito ang lahat ng gagastusin sa pagpapanggap na mangyayari. Ngunit bakit ba sa loob-loob niya, parang lalo siyang naiilang, parang lalong umangat ng isa pang baitang ang agwat nila ni Micaela. Nang ibaba niya ang puswelo ng kapeng na ubos, lumabas si Jedy ng kwarto. Nakabihis na, kaparehas ng uniforme ni Micaela. May hawak ito sa isang kamay at minuwestra sa dalawang tumayo ng mabilisan. Tinuro ang kulay itim na kamera. Nakangiting hinawakan ni Micaela ang braso ng lalaki. Hinayatak sa sopa kung saan napasunod na lang si Emmet. Umupo sila at inutos ni Jedy na umakbay ito sa dalagang bahagyang siniksik ang katawan sa balikat niya. Okay guys, a 1, a 2, a 3, smile! Nakangising wika nito bago nag-flash ang ilaw. Humiling pa ng isa si Jedy. Inutos nitong magsalikop sila ng mga kamay na game na sinunod ng dalawa. Isang kuha pa ang hiniling. Ihilig raw ni Micaela ang ulo sa balikat ni Emmet na muli nilang sinunod. Nang makontento, nagmamadali itong pumasok sa loob ng silid. Siyang labas naman ang ginang sa loob ng banyo. Nagtimpla ng kape. Napatingin si Emmet sa oras ng pandingding. Kahit may ilang sandali pa siyang nalalabi para mag-time in, minabuti niyang maunang umalis na. Mahalaga nakita siya ng mama ni Micaela upang patotohanan ang paglilib-in nila kuno.
See you later. Ani Micaela na hinatid siya sa pinto. Nakamata naman ang ginang, kaya marahil nagawa ni Micaela ang isang bagay na hindi inaasahan ng lalaki. Sinapo nito ang kanyang panga at binigyan siya ng mabilis na halik sa labi. Mandi, kapwa sila nabigla sa nangyari ngunit mabilis din ang nakabawi. Bahagyang pinahid ni Micaela ang lipstick na pumahid sa kanyang labi bago inabot ang siradura. Nagsabing mag-ingat siya. Nakinatango naman niya. Pagkuway, agad siyang tumalikod matapos magpaalam sa ginang na tumungo sa kusina matapos silang pagmasdan sandali. Hindi mapigilan ni Emmet na mapangiti ng maluwag habang binabagtas ang pasilyo palabas ng apartment.